Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Sobrang tawang-tawa ako dito. Dito, tingnan niyo to. Talagang sa pool si Trililing dito. Ewan ko ba? Oo. Alam nyo, si Trililing, pero wag pala muna yan. Ay, ito na ba? Wait lang ha. Alam nyo, itong si Trililing, ano to eh, talagang ultimo ha. Tingnan nyo to ha. Ito yung patunay. No? Ito yung patunay na etong si Trillanes na kahit walang ginagawang masama ang mga Duterte at yung mga nakapaligid sa mga Duterte ay gagawan nila ng issue. Gagawan niya ng issue. Ito po yung patunay na tingnan niya, walang ginagawang masama si Duterte dito, si Tatay Digong, si PRRD. Ha? Walang ginagawang masama pero ginawan niya ng issue. Sa madaling salita, etong si Trillanes, talagang malaki ang galit sa mga Duterte. Kaya kayo, kung saan mang lugar tatakbo to si Trillanes, mag-isip-isip po kayo. First time ever na magkakaroon ng isang mayor sa ibang lugar na bida-bida. Gago! Dapat to si Trillanes, ito yung naging logo ng Jollibee. Gago! Oo, kasi ang hilig niya magbida-bida. Gago! Diba? Hindi dapat ito maging ano ng Jollibee. Oo, dapat palitan niya yung bubuyog. Dapat si Trillanes na yung lagyan ng buntot. Gago! Diba? Trillanes ha, ikaw yung pumalit kay Jollibee. Masyado ang bida-bida. O, eto panoorin nyo ha. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo kung anong ginagawa ni PRD na sinita niya. Tingnan nyo, panoorin nyo. Ito ang larawan ni Pangulong Duterte habang nagpapahinga sa bahay at nanonood sa online streaming service. Siya raw mismo ang nagpadala niyan kay Tourism Secretary Berna Romulo Puyat, kasunod ng pagtatanong ng mga reporter kung nasaan ang Pangulo nitong mga nakaraang araw. Binatikos yan ni Senador Antonio Trillanes IV. Hindi ka binoto ng tao para manood ka ng Netflix ng isang... Eto rin. O, di ba? Nakahiga lang si PRD ha. Sabi niya, hindi daw para binoto ng tao, para pahiga-higa. Anak ng teteng, kung bibigyan natin ng magandang kaparehas yung ginawa ni PRD, no? Kung bibigyan natin ng hindi pala kaparehas, kung bibigyan natin ng mas malapit na ganun na pangyayari, iuna natin kay Trillanes. Trillanes noong mga panahon na to, Senator, ayan, nakalagay, tinig ni Senator Antonio Trillanes III. No? Dapat din, Trillanes, hindi ka rin binoto ng taong bayan para lahat na lang ng hindi mo naman dapat problemahin, pinoproblema mo. Gago! At Senator Trillanes, hindi pala Senator. Nung panahon na to, kasi matagal na tong video, throwback tayo, diba kanina sinabi ko throwback. At eto na lang kung sinasabi mo to kay PRD, edi sabihin mo rin yan ngayon kay Marcos. Anak ng teteng, hindi namin siya noon binoto. Putay na, kasama nga ako doon sa nabudol. Sorry na. Hindi namin siya noon binoto para mag-concert sa Malacanang. Gago! At mag-travel sa iba't ibang lugar. Gago! Hindi namin siya binoto ng ganun, ha? Trililing. O, tingnan nyo pagiging bitter nito. Nakahiga lang yung mama doon. O, sige, sabihin na natin presidente. Yung iba nga nasa ibang bansa nagta-travel yun nagpapahinga lang sa kanyang sa kanyang bahay. Ayan nanonood tapos sasabihan mong tamad. Si Pangulong Duterte, kung naging tamad yan, mas ano ka pa. Gago! Sabagay, ikaw masipag kang mamuna ng iba. O yun. At may masipag kang manira ng iba. Bagay, sabi nga ni Senator Bongo, kada Senate election, kada presidential election ay talagang lumilitaw ka. Ikaw daw ang pambansang unyango
Hindi to sinabi ni Senator Bongo itong sasabihin ko ngayon na sa akin lang to. Para sa akin, Trillanes, ikaw ang pambansang unyango. Na kada Senate election, kada presidential election, sumusulpot ka. Gago! Sumulpot ka rin kaya ng mga mayor election, gano'n. Oh, ay nga pala, magme-mayor election na nga pala, kaya pala, no. Naku, nakakatakot to. Alam nyo, guys, kung nananawagan ako dun sa papanawagan ko na, ha? Oo, naku po. Oo, naku po. Kung saan mang lugar tatakbo to si Trillanes. Kung sino man yung mga tao na buboto diyang dito, naku, mag-isip-isip kayo maigi. Hirap na nga kayo sa presidente nyo. Paano pa pag may ganito kayo mayor? Gago! Sana tinalo pa si Jollibee sa bida-bida. Mag-isip-isip kayo, ha? Bangag na nga yung presidente. Naku, yun na. So, nadadamay ako dun sa ibang mga vlogger. Bangag-bangag, eh. Wala na nga sa ayos yung presidente. Wala pa sa ayos yung mayor nyo. Ano na lang mangyayari dyan sa lugar nyo? Hindi nga. O ngayon nga lang, wala na nangyayari. Hindi pa nakakaupo yan. Saan kayo makakita? Mayor nyo, pero si Duterte ang pinag-aaksayahan. Gago! Dito lang, ha. Halimbawa, mayor siya ng ano ba yung Caloocan ba? Saan ba ito tatakbo? Caloocan? Kung magiging mayor siya ng Caloocan, no? Biruin mo, ha, mayor ka ng Caloocan, pero ang pupunteriyahin, ang aatupagin mo sa tanang buhay mo ay yung paninira sa mga Duterte. Ha? Yun yung, nakakasuka yun. First time ever na magkaroon ng isang mayor na mas aatupagin ng problema ng iba kaysa sa problema ng bayan niya. Kaya kayo mag-isip-isip kayo. Huwag yung buboto yung hayop na yan. Gago! Kaya na malakas ang tama sa utak niyan. Tingnan mo yung hairline para ng si Vegeta. Kulang na lang magpakulay ng kulay dilaw na buhok yan, kamukha ka niya na, eh. Gago! Alam nyo, hindi ko naman sa pinapatamaan sila Banat Bay na panot, ganun. Pero yung kay Banat Bay, bagay naman, eh. Tingnan nyo yung kay Trillanes, sa sobrang stress sa Duterte, di ba? Andiyan pala si Banat Bay. Andiyan si Banat Bay. Bukas may kaso ka na, yehey. Gago! Hindi magsama-sama tayo. Gago! One big happy brothers, di ba? Gago! Hindi okay lang yan. One big happy brothers. Di ba? Watch out your words, Jay. Iwas kaso. Kaya mo na, mami. Marami naman tayong tropa pit sa mga kulungan, sa Muntinlupa. Hindi naman sila boxer, sila kambal, sila marami dyan. Hindi naman tayo mapapahamak dyan. Tsaka, kaso lang ng kaso yan. Wala naman lahat naman sinampa niyang basura. Gago! Sapakin ko pa yan pag nag-hearing kami. Gago! Ay, nako, Trillanes. Kaya kayo, ha? Kayong mga katiga Caloocan, naku po, ako na mismo, naku po. Ako na mismo, nagsasabi, huwag kayong magpadala, bait-baitan yan, ha? Pag nakuha niya na yung gusto niya dyan sa inyo, pag nakuha niya na yung mga boto niyo, putari, yari kayo dyan. Baka ibenta rin yun ng Caloocan. Gago! Baka ibenta yung Caloocan yan. Yung nga dati, may binenta daw yan, di umano. Mamaya, baka pati Caloocan, maging Laguna na. Gago! Mga tiga Caloocan, gising. Nabudol na kayo, huwag na kayo magpabudol ulit. Nanteteng kayo. Okay, tuloy. Tignan mo to. Tignan nyo yung pagiging bitter niya sa mga Duterte. Nakahiga lang ang Duterte, nakahiga, nanonood ng Netflix, napakasimple ng buhay ng mga Duterte, diba? Napakasimple ng buhay. Sinita niya pa. Anong gusto mo? Matulad si Digong sa'yo? Na laging dilat? Gago! Trillanes, inyong gusto mo, laging dilat.
Ito si Trillanes parang, alam mo minsan Trillanes na nahihiwagaan ako sa'yo. Parang ikaw na lang lahat na, parang ikaw yung pambansang lookout. Gago! Anak ng teteng, lahat nakikita mo, ilan ba mata mo? Hanap na to. Nakahiga lang yung Duterte, si Digong, oh. Tapos sisitahin, tamad daw. Tamad si Pangulong Duterte. O, bakit ikaw? Masipag ka, oo. Masipag kang manira ng mga politiko, mga kandidato katulad nila Senator Bongo. Sumusulpot ka kada malapit na Senate election, presidential election. Yan, bigla susulpot yan para ang kabuting tanga. Gago! Binatikos yan ni Senador Antonio Trillanes IV. Hindi ka binoto ng tao para Sakul ka dun sa sinabi ko, hindi ka rin binoto ng tao para manita ka ng problema na hindi mo naman dapat problemahin. Gago! ng Netflix ng 1 linggo. Hindi pwede. Hindi ka ordinaryong tao. Lumalabas. Hindi mo yung tao. At tingin mo kaya sa mga Duterte, mga mutant? Gago! Tapos pag binalikan ka namin ng mga vlogger, iyak ka. Alam mo, kakaso ka. Bakla ka ata eh. Bakla ka ba, Trillanes? Bakla ka ata eh. Kita na, lakas-lakas mo ng loob mo na. Ano ka eh, para kang bata. Nakipagsuntukan sa labas. Ang lakas-lakas maghamon ng bata. Nung sinuntok siya nung hinamon niya, nagsumbong sa nanay niya. Walang pinagkaiba doon si Trillanes. Ang lakas-lakas mong manita, ang lakas-lakas mong mga mambuli sa mga tao, nung binalikan ka, magkakaso ka. Gago! Kaso Sir Trillanes, alam mo sa totoo lang, kung ako nagiging kasama mo ako sa pagiging senador, naku, di ko uubra sa akin yung ganyan mo. Barado ka lagi sa akin. Kung siraulo ka, masiraulo ako. Gago! Oo, kung malakas topak mo, triplehin mo yung sa akin. Di mo ba alam ang hindi mo ba alam yung dato puti, sa akin galing yan. Gago! Yung toyo, dato puti, sa akin na-invento yan. Gago! Kaya mas malakas ang toyo mo, Trililing, mas malakas toyo ko. Kaya kung nagkataon, buti lang talaga, soon, magkakataon yan. Buti na lang hindi ako na pinanganak na may future pagiging senator. O kaya kahit mapasampa lang ako dyan sa gobyerno at naabutan ko to, basag lagi sa akin. Tapos dito, na since wala naman siya sa ospital, ibig sabihin wala siyang sakit. So, ang ibig sabihin, Kita mo, pagiging tanga mo. Hindi lahat ng bakit si Kumar nasa hotel, ba't daw na-stroke? Gago! Diba? Si Kumar nga nasa hotel pero na-stroke. Anong hindi lahat ng nasa bahay? Hindi lahat daw, pag nasa bahay daw, ibig sabihin walang sakit. Hindi ka sure. Gago! Anak ng teteng, si Kumar nga nasa hotel, 5-star hotel tapos may stroke daw. Diba? Si Kumar. Malay mo naman talaga may sakit yung tao nung panahon na yan. Talagang bitter ka lang. Ang galing din talagang may sa bawat Duterte, sa bawat panig sa Duterte, may talagang may isang parang pelikula din ang bida may kontrabida. Si Trillanes, ang mga Duterte ang kontrabida si Trillanes. Si Pastor Apollo Quiboloy ang kontrabida si Mike Abe. Si BP Sara ang kontrabida si Lisa. Ay nako. bilang nito, tamad siya. Kawawa naman yung taong bayan. Parang hari yung kanilang binoto kasi mawardi-wardi lang. Pag-alma naman ng grupong Gabriela, ano raw bang klaseng presidente si Duterte na 5 Ito pa isa. Wag yan. Ito panoorin natin. Yung pangbabara ni Tatay Digong.
yung pambabara ni Tatay Digong dito sa kay Trillanes nung mga panahon na nagsasampa to ng kaso tong hinayupak na to. Nasaan yun? Ito na tayo ni. May mga kasama pa pong media para patunayan daw sa inyo na pawang kasinungalingan at walang katotohanan yung inyong accusations na meron siya tinatagong mga bank accounts. Kanina po ipinakita niya at sinabihan daw siya ng bangko na walang account na ganito. Sir, ano po ang reaction niyo? Talagang naswak siya sa doon na Trillanes, ganito yan. Ang binasa ni Mocha, kinig kayo ha, actual account number from Mocha. Ay, ganyan ito maigi. Ikaw yun eh. Ang binasa mo, 117-80-00281-602. Bakwa kayo ng lapis. Sige, kinig kayo ha. Ang counter pati kay it's 117-80. 00281. Kasama niya pa si Tulfo dito. 2. Binasa ko, binawasan ko ng number. Wala ito, imbento lang. Trillanes yun. You know, when you are, yan nga, when you lie, you put another lie to cover this lie. Why? Your lie, you put another lie. Naku po, hirap nun. Ibig sabihin, may sinungaling na, dadagdagan pa ng isang sinungaling, wala, nagkagulo-gulo na. Gago! Then to cover this lie, you put another lie. To cover this lie, patong-patong na yan. Pag kinunan mo ng isa lang bumagsak yan, ang binasa ko, 1080-00296, hindi 8, 01-2. So yun ang binigay niya ng number. Ang kinamit niya yung inyo. Correct yun. Ang waiver niya, hindi sa Pilipinas. Para ito sa international, hindi ito tanggapin ng Singapore. And no bank would be crazy. Magtanong kayo, at kayo mga taga-bangko ngayon, na mag-issue ng ganito, na wala kang account. Actually, September pa, Trillanes, bumabalik ka na sa, sabi ng foreign government nagbigay na nito, September ba, pabalik-balik ka na sa Singapore banks. Yung ibang bank account mo sa Hong Kong, gi-close mo. Ibigay ko yung number. Tama. Teka lang. Dadating yan kasi dadating ka lang. Ito yung patunay na itong si Trillanes ay napakasinungaling talaga. Gago! Ito yung patunay na si Trillanes ay mahilig lang talagang mag-imbento ng mga kwento para may panira sa mga Duterte at sa mga nakapaligid or nakakampi ng mga Duterte. Katulad nila Senator Bato, Senator Bongo, Senator Robin. Ewan ko ba't si Robin, inano na ba ni Trillanes si Senator Robin? Hindi pa, no? Sa paking ka nun. Gago! Si Richard Gomez nga, sinapak nun, ikaw pa kaya? Gago! Ano na yan, pass na yun, pass na, Jay. Alam mo, bureaucracy rin yan eh. Boss gana. Tignan mong kalokohan mo ha. Deposit account verification, Singapore banks. Banks ito ha. Hindi ito bank. Banks. May Ibig sabihin marami. Marami, oo. Account number, Trillanes, joint with none. Singapore banks.
Plural. Tapos ginamit niya, sabi niya, joint account with none. Wala raw. Tapos ang ginamit niya, yung inimbento ko na number. 1180-202. Madaling salita, hinuli lang. 118-2228-160. Ito yung binasa nila, Irwin. Kinunan ko ng number, kita mo hindi kasing haba. Tapos, ito yung reported sa articles. Pero ang ginamit niya dito, yung peke na, isip-isip ko lang, natanggalan ko ng mga number. Dito, nahuli ni Tatay Digong siya. Ito pa isa, marami tayo dito. Trililing, where are you na? Ito, Trililing, oh. Mas marunong ka pa. Bakit mo ako takutin na magpreso? If it is my destiny that magpreso ako, di magpreso ako. Jelly banana. Ano yung kita? Ikaw, Pilipino, magtatakbo ito ulit. Kamo mga Bisaya, mga Pilipino, mga Tagalog. Anong ginawa nito? Ano nga? Yun ang pinakatanong. Alam nyo kasi, kada senatorial election, talagang nagpaparamdam yan. At kada presidential election, nagpaparamdam din yan. Chinichempo niya yan lagi. Diba? Yung katulad ng sinabi ni Senator Bongo, totoo yun. Talagang chinichempo niya lagi yan. Para, dalawa yan, para mapansin ng taong bayan, parang palaging ma-interview sa mga media, gano'n ang kalakaran niyan. Wapakils, my galab, shoutout. Tapos pangalawa is siraan yung mga kandidato para siya yung maging mabango. Ngayon, ang tanong dyan, si Trillanes, may nagawa ba? Kasi ito kung pagkukumparahin po natin ng isang Senator Bongo at ang dating senator na si Trillanes, nung hindi pa senator si Senator Bongo, marami na hong nagawa yan, no? Marami nang nagawa yan, hindi lang sa Davao, kundi sa iba't ibang lugar pa. Nung hindi pa siya senator si Senator Bongo. Si Trillanes, naging senator na lahat-lahat. Putay na, wala naman nagawa yung hype na yan. Gago! Nagawa ba si Trillanes? Sige nga, ano nyo nga kung may nagawa yan? May patupad bang batas yan? Lagi niya lang binibigyan ng konsumisyon ng batas. Pero wala siyang naipatupad na batas dito sa Pilipinas. Gago! At yan ang totoo. O sige nga, Trillanes, maglabas ka ng may nagawa ka ba dito? Anong nagawa? Kudita? Kuditahin mo. Gago! Kaya totoo itong sinabi ng Tatay Digong no? Na anong nagawa niyang hype na yan? Anong nagawa dito sa bansa yan? May nagawa yan, laging kapag di sa totoo lang siguro, alimbawa, tanungin man natin yung mga nasa batas, siguro ayun yung yung mga petsa ng Senate election, presidential election, siguro ayun yung mga petsa na kinakainisan nila. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga petsa na yan, yung mga araw na yan, diyan lalabas si Trillanes para magsampa ng kuno-kunong kaso. Alam niyo yung Gago! Alam niyo yung kuno-kunong kaso? Alam niyo yung kanta ng Ben and Ben, Kapang-isip? Gago! Oo. Tsaka yung sinasabi ni Gadon na haka-haka. Yun. Yun ang makikita nyo sa pagkatao ni Trillanes. Gago! Okay, tuloy natin. Sige, sabihin mo. Baski na mali. Anong ginawa nitong animal na ito? Hindi, nag-revolt. Pasigaw siguro. Tapos mag-surrender lang. Ganong ka kaduwag. Pasigaw-sigaw ka pa. Nag-revolution ka pa, sigaw-sigaw ka pa. Tapos bigla ka sumuko. Gago!
Kaya ka natatawag na sundalong kanin eh. Alam mo, kung ako kay Gordon noong mga panahon na yun, hindi sundalong kanin. Ikaw ang sundalong kaning lamig. Gago! Masarap ka lang kapag mainit ang sabaw. Gago! Pero pag walang sabaw, sama mo. Gago! Mainit ka lang kapag mainit yung sabaw. Ang kanin lamig dyan, diba? Masarap yan pag mainit yung higupin mo sabaw o kaya halo mo. Masarap yung kanin lamig tsaka isangag. Pero kapag kinain mo yan, naku po! Gago! Walang kakwenta-kwenta. Tapos magyabang ka. Tapos magyayabang ka. Kung kami, ginawa kami, sige. Makulong, di makulong. Ikaw, nagkulong, nanalo ka dahil yung backlash sa administration. Tapos sabihin mo, kala mo sino ka magsalita. As if you are also, hindi ka naman summa cum laude. Ewan ko kung cum laude ka o pareha ko lang sa akin 75. Pero alam mo, sa totoo lang. 70. Oy! Trillanes, mas mataas pa pala grade ko sa'yo, ha? Sa dalawang grade 1, grade 2 ko, hindi ako nagkaroon ng grade na 75, ha? Lowest 90, 91, 95 yun, ha? Meron 80. Oo, pero 75, wala akong ganong grades. Trillanes, naku po, kung nakapagtapos ako, Trillanes, mas matalino pa siguro ako Diamax sa'yo. Gago! Trillanes, kung bright ka sa akin, kung mas marunong ka, ikaw na sana ang nadagdadaldal dito, hindi ako. Kaya ang totoo. Sakit yun, guys. Naku, siguro kaya hanggang ngayon, eto rin siguro kaya hanggang ngayon bitter pa rin si Trillanes sa mga Duterte. Oo, at saka sa mga malapit sa mga Duterte. Kasi alam mo talaga dati, kada may ilalabas yan na paninira sa mga Duterte, laging supalpal yan. Tingnan nyo eto na lang Eto na lang wait lang, asan na yun? Nasaan na yun? Ang sabi niya, tingnan nyo, ito pa yung isang ka-fake newsan ito pa yung ka-fake newsan ni Trillanes. Tingnan nyo kung gaano kayo ginagawang tanga nito. Asan na yun? Wait lang Tingnan nyo kung gaano kayo ginagawang tanga nitong lokong to. Biruin nyo, ang sabi niya ay, wait lang. Ang sabi niya about sa ICC, tayo lumabas Ang liwanag yun itong sinabi niya, no, sa ICC. Ang sabi niya rito, wait lang, nandito sa community ko Saan yan? Eto. Eto putulin muna natin sa Tatay Digong. Tingnan nyo pagiging kasinungalingan nitong gagong to. Ang sabi niya, ICC warrant, ayan, nakikita nyo ba? Lakihan natin. Yan. ICC warrant versus Duterte expected by June. Trillanes. May 27 yung sinabi to, 2024, 5:57 PM. Complete detalye. Kita na Trillanes, July na. Saan na ICC mo? Kahit yung ngiting bulldog na Malnoris, Gago! Asa na? Ganyan ka-fake news yan si Trillanes. No, para lang para lang may maiba to sa mga Duterte, para lang may panira. Pero in fairness Trillanes, alam mo sa ginagawa mo, mas lalo mong pinapasikat ang mga Duterte sa totoo lang. Hindi sa totoo lang, Trillanes. Alam mo, minsan napapaisip ako, hindi kaya ginagawa to ni Trillanes, ito yung pamamaraan niya na pagsuporta sa Duterte. Gago! Hindi kasi isipin nyo maigi Alam, kung yung sinasabi niya, ay Miss Marlelinda Scorpion Queen, shoutout po. Kung yung sinasabi niya na wala nang kwenta ang Duterte, laos na, wala nang suntok sa mga tao,
Putay na, ba't ka nag-aaksaya ng panahon? Gago! Ingat, Trillanes, sagutin mo nga kung napapanood mo itong video ko na. Bakit ka putak ng putak dyan? Para saan? Para saan? Mapapakulong mo. Eh di sana dati pa lang napakulong mo na yung mga Duterte. Gago! Putay na, lumapad na yung hairlines mo hanggang ngayon, basura pa rin lahat ng mga binabato mong kaso laban sa mga Duterte. Dinagdag mo pa si Senator Bongo. Ha? Eh di hamak na mas may nagawa yun kaysa sa'yo. Gago! Ikaw, anong nagawa mo? Yung kudeta mo na pagkatapos mong sumigaw-sigaw hanggang tapos bigla ka sumuko. Anong nagawa mo? Yung karburasyo? Ano ba yung karburasyon? Ano yun? Hindi ko mabinggit. Hindi ko mabanggit ng diretso yun. Ha? Ano nagawa mo yung pakikipag-meet up mo sa China? Gago! Kuta sa nakakita, senator dahil pag-meet up sa ibang bansa, para saan? Ano, tropa? Kuta dating patawang kaning sundalo ka lang eh. Patawang kaning lamig na sundalo ka lang. Ngayon, naging tropa mo na yung China? Gago! Hanap natin. Tapos sabi dito, turo dito, drug lord doon. Pati yung mga anak ko, pati yung anak ko na maliit, dalagita. Anong nangyari? Wala. Ni isa. Napakulong ka pa, Trillanes? Sino? Sinong napakulong mo? Sarili niya. Andiyan pa rin sila. Ako, wala akong pinakulong. Pero wala na sila. Ikaw daldal, nandyan pa sila. Ako nagdadaldal, tapos, wala na sila. Hindi. Kapag si Tatay Digong nagdadaldal, nagagalit si Trillanes. Pero kapag si Trillanes ang dumadaldal, bumabalik lang din kay Trillanes. Gago! Minsan ganyan nyo po isipin maigi yung mga tao na walang sapat na pag-iisip. Sa madaling salita, puro na lang sila bintang na wala silang ebidensya. No, kaya mahirap talaga yung puro ka bintang wala kang ebidensya. Ayan yun, katulad ni Trillanes. So, mahilig maggawa ng haka-haka na kwento. Kung ito kaya nga matagal na namin sinasabi. No, noon pa man kay Enrile, kay Gordon, kay Mig Subiri, kay Cayetano, ang dami niya nang ginawan ng mga katarantaduhan, mga katang-isip niyang mga kaso, hanggang ngayon wala naman siyang napakulong. Pati nga vlogger, dinamay niya na. Diba? Ako, wala akong pakialam, Trillanes, kung kasuhan mo ko. Hindi ako natatakot sa'yo, huy. Diba? Pare-pares lang tayong kumakain ng kanin mo. Kung kapag naging mabango yung tayo mo, tsaka mo ko yabangan. Gago! Yun eh. Diba? Tangina, noon pa man, epal ka na eh. Tapos ngayon, epal ka pa rin. So anong karapatan mo na para papaniwalain mo kami sa'yo? Dati pa eh. Diba? Ilang beses ka nang nasupalpal, ilang beses ka nang binaon, hanggang ngayon, tuloy-tuloy ka pa rin. O ngayon, pag na-real talk ka na tanga ka, nagagalit ka. Totoo naman. Parang hindi ka tanga. Biruin mo ikaw mismo sumisira sa pangalan mo. Gago! So ano expect mo na sasabihin sa'yo? Hindi tanga ka. Gago! Ulitin mo yung last part nun. Di mo na-gets yung sinabi ni Tatay Digong. Kaya mo na. Hindi, ito, Trillanes Alam nyo si Trillanes sinangunang tao din to eh. Baka isa to sa mga member ng Bulaang Propeta. Gago! Hindi baka isa sa mga member ng mga Bulaang Propeta nung panahon to.
Baka panahon pa to ni Jesus eh. Yung mga kapanahonan ni Jesus, yung mga kapanahonan ni Jesus na yung may mga anti, yung mga ayaw kay Jesus, di ba? Ayun yung mga kamag-anakan natin ni Trillanes. Mga bulaang propeta. Gago! Hatip na to. Hanggang ngayon, wala kang kadala-dala. Hayop ka. Puro ka fake news. Oh, ito pa, Trillanes, marami pa dito. Ito hindi yun na pala yun. Sige, ito, ituloy pa natin. Sarap pang pakinggan. Ang sarap ibaw ni Trillanes. Alam mo, nakakabuhay ng puso kapag naririnig mo si Trillanes na barang-bara. Yung tipong yung mata niya pulang-pula na dahil sa sobrang inis. Hindi, sa totoo lang, pasalamat ka, Trillanes, naging army ka. Naging sundalo ka. Dahil kung hindi, laang kwenta. Gago! Hindi, totoo lang pasalamat talaga si Trillanes na naging sundalo siya. Kasi kung hindi, alam niyo, ang tingin ko dito, alam mo yung mga lalaki na puro putak sa social media, puro putak, tapos pagdating sa personal iyakin, ito na mga bayot yan. Mga bayot yan na yung tipong hindi kaya nila, yung tipong yung puro lang ngawa, pagdating ng personal iyak na. Tangina, pati di mo kung saan ka nakakita ng isang talagang may pinag-aralang tao. Puta na, yung vlogger na nireactionan lang ni Banat ba yung issue niya about sa puta na, kinasuhan niya. Hindi doon, wala naman masyadong doon. Hindi naman si Banat ba, wala nga, tinatawanan niya lang yun. Alam naman na mababasura lang yun. Pero isipin nyo maigi na yung tao nag-reaction lang, part of YouTube yan, na mag-reaction ito dito, parte ito. Ngayon, kakasuhan mo ko dahil dito kay Duterte. Tanga ka. Gago! Diba? Kung si Cass Jaret, nilagay niya yung lahat ng utak niya at pag-iisip niya sa ilong, ikaw naman nilagay mo sa mata. Gago! Ewan ko kung saan pumunta. Pero maniwala dyan sa Trillanes, may sa statement. Natatakot daw ako. Hindi ako natatakot kung hindi ka ba talaga galing aso. Ito tayo na, sakit nun, no? Sabihan ka ugaling aso, saklap nun bagay. Kaya nga sinabi ko bulldog na malnoris Gago! Sabagay, Tatay Digong, alam nyo, naniniwala naman kami dyan sa sinasabi nyong duwag to. Kasi nga, inantay pala to ni Senator Bongo na magharap sila sa Senado nung mga panahon na yon, na siya ay senador din. Nung panahon na unang niyang banat kay Senator Bongo, hindi naman daw lumitaw to. Sa madaling salita nga, puro nga lang tungawa. Puro lang to papansin sa media. Pero sa totoong buhay, wala naman talagang bayag to. Gago! Hindi ko lang alam. Ito, Senator Trillanes, tanungin lang kita. Nakipagsuntukan ka na ba dati? Gago! Baka sa bunutan, ha? Gago! Hindi kasi ito kaya ako lagi sinasabi yung suntukan kasi yung mga lalaki, tunay na lalaki, alam niyo wala akong bilib dun sa mga, ito hindi ko naman nilalata, wala akong bilib dun sa mga tao na kaya lang matatapang dahil may baril. Wala akong bilib dun. Mas na pa ako dun sa mga lalaki na talagang nakikipagsuntumay, talagang mano-mano. Hindi, sorry pero wala akong bilib sa mga ganun lalaki, yung hurungawa, tapos pag nandyan na, iyak-iyak, tapos sasabihin, may baril ako. Ay, yung mga nasa kalsada na matatapang na may baril, puta na, mga bakla yun. Yung tipong nasagi ka lang, lalabasan mo ng baril, kagaguhan yun.
Yun ang tama doon. Ugaling aso. Gago! Ako, magpakamatay ako sa prinsipyo ko. Kung yan, prinsipyo ko na ikamatay ko, okay yan sa akin. Ipakulong ako habang may okay sa akin yan. Yun din ang sa akin. Di ako rin yan din ang ano ko yan din ang ano sa ano ko sa sarili ko. Halimbawa na may mainis sa akin, ipatumba ako pero tsaka ipakulong ako. Proud pa ako sa sarili ko. Punta na kasi biruin mo nakasuhan ako dahil sa pagtatanggol ko sa Duterte at pagtatanggol ko para sa karapatan ng bawat Pilipino dito sa Pilipinas. Nakaka-proud yun. Puta na kaysa naman na nakulong ako, namatay ako dahil pinagtanggol ko si Trillanes. Gago! Dahil pinagtanggol ko si Marcos. Puta, mas nakakahiya yun. Hindi ko tatanggapin yun ng kahit na kaluluwa na lang ako. Gago! Mas okay na sa akin na tanga na si J. Guevara kinasuhan dahil pinagtanggol si Duterte. Puta na, proud ako dun. Diba? Nakaka-proud yun. Kaya kung magkakaso ka man sa akin, Trillanes, edi go. Gagi, proud pa ako dyan. Oo nga. Ikaw ang di, Trillanes, alam mo, nakakahiya yung ginagawa mo. Tanga na, nagkaso ka, kinasuhan mo yung mga vlogger. Puta na, bagay, sanay ka naman na bababa lang yung tingin sa'yo ng tao. Gago! Diba? Puta na ako, yung sinabi dito ni Tatay Digong, ganyan din ang katwiran ko. Okay na, mamatay ako, kasuhan ako dahil sa pagtatanggol ko sa dahil sa pagbabalita ko para may saktong katotohanan na pagbabalita na masagap yung mga kababayan ko at pinatay or kinulong ako dahil sa pagtatanggol ko sa Duterte. Proud ako doon, wala akong pakialam doon. Akala nyo ba, ewan ko na lang baka sabihan nyo, mayabang lang si J kasi sa live. Wala talaga akong pakialam doon, promise. Gago! Saka ang dami nang sumubok sa akin yan noon pa. Ha? Alam nyo ba na bata pa lang ako, solo na ako sa buhay ko. Ha? Gago! Sa loob ng 12 years old lang ako ha. Wala akong kasamang magulang. Mag-isa lang ako sa buhay ko. Kaya yung takot na yan, wala na sa ano ko yan eh. Wala na sa bukabularyo ko yan eh. Siguro natatakot ako para sa pamilya ko. Pero yung ganitong ginagawa ko, puta na ba't ako matatakot sa inyo? Gago! Pare-pares lang tayong makain ng kanin. Bakit? Di ka ba tinatablan ng ng suntok? Ano ka? Si Jesus? Pero ginawa ko yan ko na tama. Kaya ikaw, pa-revolt, pasigaw-sigaw dyan sa Makati, tapos sinira yung hotel, tapos nakulong, nag-surrender lang pala, duwag. Pagkatapos tumakbo ng senador, ayun. Naging gusto niya, superstar siya. Ayun. Ito, speaking of IQ test, no? Alam niyo, marami akong dinownload dito eh. Sa totoo lang, ang dami akong dinownload dito eh. Kaso, masyado ng bound si Trillanes. Tsaka ito ba, Trillanes, ito labanan mo.